tungkol po sa knee pain. So, didiscuss ko po sa inyo yung mga causes, mga dahilan, paano natin maiwasan to, ano yung mga home remedies at mga treatments na kadalasan binibigay ng mga doktor. Mahalaga po ito ha, kailangan tutukan nyo po itong lecture na to dahil pinapangako ko po sa inyo, after the lecture, baka meron kayong pwedeng gawin sa bahay na maibsan ang inyong mga aray-aray, kirot-kirot. Okay? So, pag pinag-usapan natin ang sakit ng tuhod, walang pinipiling edad po ito. Kasi yung mga bata-bata, may alam ako, mga teenager na mahilig mag-basketball, palagi masakit ang tuhod. Yung pala because of injury. Sa mga iba, nagkaroon ng infeksyon, sumakit din ang tuhod. Autoimmune disorder o autoimmune diseases tulad ng rheumatoid arthritis. Mataas ang uric acid, pwedeng because of gout, masakit din ang tuhod. Pero kadalasan yung mga sakit ng tuhod ng mga senior, may kinalaman sa osteoarthritis, yung pagkapudpud ng cartilage. Pero meron din po mga tendonitis at marami pang iba. So yun ang ating pag-uusapan. Pero sa pangkalahatan, ano bang kadalasan dinadaing ng pasyente masakit ang tuhod? Ito po kadalasan. These are the symptoms of knee pain. Number 1, swelling and stiffness. Pamamaga. Habang nanonood kayo ngayon, tingnan nyo nga po yung inyong dalawang tuhod. Sige na, tingnan nyo na po. Ano pong napansin nyo? Mas malaki po yung kanan o yung kaliwa? O pantay lang? Ngayon, doon sa area na sumasakit, mapakaliwa o kanan, yung iba naman, pag minalas-malas, dalawang tuhod masakit. Pansinin nyo ba? Mas malaki ba? Minsan, hindi nyo nakikita o hindi nyo napapansin, no? Subukan nyo pong gamitan ng tape measure. Tapos napansin nyo ba na parang ang tigas, ang hirap igalaw? Parang hindi nyo na mabend o maitupi ang inyong mga tuhod? Ay, matindi yan. Kung namamaga na, hirap nang ikilos at mapula pa. At pag hinawakan nyo, parang linalagnat, warm, mainit-init yung tuhod nyo. Kasama na niyan, yung panghihina, naglalakad ka parang hindi stable, pakiramdam nyo para kayong matutumba. At pag naglalakad o minsan may galaw na parang may tumutunog. Sabi nila, Dok, tumutunog yung aking tuhod. Sabi ko, okay sa akin hindi tumutunog eh. Yun yung tinatawag na popping o kaya crunching noises, no? Para may kumukuskus o para may nagkikiskisan. Anong dahilan? Baka naman napudpud na yung cartilage, baka natuyo na yan. Kumbaga sa bisagra, sa pinto, mapapansin nyo may ngit-ngit. Posible ganyan din mangyari sa inyong mga joints o tuhod. Napansin nyo, hindi nyo na may tuwid. At kung maglakad ka, parang paggewang-gewang, at kung nakatayo ka naman, para ka nakasakay sa kabayo. Yung medyo nasasakang na tinatawag, di ba? Ngayon, yan ang mga common symptoms, yung mga dinadaing o pwedeng signs na nakikita sa isang pasyente masakit ang tuhod. Pero alam nyo po ba, yung mga nababasa nyo ngayon ay hindi po maaring naramdaman lahat yan ng isang pasyente. At hindi rin, porkit naramdaman yan, isa lang ang sakit. Ibig sabihin, napakarami. So ngayon, ang mahalaga siguro, dapat alam din natin kung kailan tayo pupunta na sa doktor. Halimbawa, Dok, masakit po yung aking tuhod. 3 taon na. Palala ng palala. Walang araw na guminhawa. Siguro naman, naisipan nyo nang pumunta sa doktor. Kaya minsan nagtataka ako sa mga pasyente, bakit natiis nila yung sakit ng napakatagal na panahon. Pag tinanong mo, kailan ka huling nagpa-check sa doktor? Ay, hindi pa ako nagpunta. Ito po mga sasabihin ko, mahalaga po ito. Kailangan pumunta kayo sa doktor kung meron po kayo naramdaman na nagbago sa pangangatawan nyo, hindi lang sa tuhod. May nagbago, wag nyo nang intayin po ng mga higit pa 1 buwan. Siguro kung nagpahinga ka 2-3 araw o 1 linggo at masakit pa rin, kailangan pumunta ka na sa doktor. Bakit? Minsan may mga problema tulad nito mga sasabihin ko. Hindi ka na makatayo. Pag naglakad ka, talagang pakiramdam mo matutumba ka. Magamaga na po yung tuhod nyo na umabot na ng higit 1 linggo. Napansin nyo na medyo deform na o parang tabingi na yung buto nyo. Ibig sabihin matagal na po yung problema na yan. Kung may deformity po kayo, ibig sabihin matagal na po yung problema. Hindi yan kahapon lang o 1 linggo lang. Taon na po ang binibilang kung may deformity. Pag sinabing deformity, wala na po sa tamang forma. Ibig sabihin, medyo may nakausling buto sa kanan o sa kaliwa. So, kung may ganyan po, magpatingin po kayo. Ngayon, ano yung mga posibleng dahilan? What are the possible causes ng knee pain? Ito po ang mga posibleng dahilan.
Pangkaraniwan po, injuries. Anong injuries po yan? Madalas natin marinig ACL injury. Ano ba yung ACL na yan, Doc? Yung ACL, ibig sabihin anterior cruciate ligament. Ito po, 4 po na litid na meron po tayo sa ating binti. Itong 4 na to, kinokonekta po yung ating buto sa hita sa ating buto sa binti. So, kung wala po yung litid na yan, hindi natin makukonect yung dalawang yan. Hindi natin may gagalaw. At itong anterior cruciate ligament o ACL, ito po kadalasan ang pinaka-main na ugat o litid na nagko-connect sa ating buto sa hita sa buto sa binti. So, common po na na-injured yan sa mga basketball player, yung mga naglalaro ng soccer kung saan talagang kailangan yung pagtakbo, pagsipa, yung mga ganyan. O anumang sports na nagkakaroon ka ng biglang pagbabago ng direksyon ng inyong pagtakbo o paglakad. So yan yung tinatawag na ACL. Yung fracture naman, alam natin lahat, nabalian ng buto. Pwedeng complete fracture or incomplete. Pag complete fracture, talagang naghiwalay na yung buto. Pag incomplete, pwede hong na-crack lang yung inyong buto. Mas maganda yung na-crack lang kaysa yung talagang bali o putol, di ba? So kadalasan dyan sa mga may edad naman, ang fracture na nangyayari kadalasan dahil nadulas. Pangunahin na problema ng mga senior, either pagbangon sa umaga, nahilo, tumumba, tumama ang tuhod, pwedeng isa yon. Pwedeng pagtayo niya, naglakad kagad, madilim pa, nadulas, pwede rin yon. O kaya nakaapak ng tsinelas, halimbawa, nakakalat yung sapatos o tsinelas, ay madilim, naapakan niya, natapilok, diretsong pagtumba, ayun na naman, fracture na naman. Torn meniscus. Ang meniscus po ay parang goma na cartilage na parang shock absorber ng ating buto sa hita at saka buto sa binti. So, nangyayari po na ito'y napupunit sa anumang dahilan, pwedeng sudden twist na kadalasan din sa mga basketball player pero nangyayari din po sa iba pa mga senior citizen, lalo na po yung mga medyo overweight. Yung knee bursitis naman may kinalaman sa pamamaga ng tinatawag na bursay. Ang bursay, ito po ay parang bumabalot sa ating buto na may liquid nandyan sa loob na nagsisilbing parang cushion o kutsyon ng ating mga tuhod para maproteksyonan ng ating mga litid. Yung patellar tendinitis naman, yung patellar, yung nanggagaling sa salitang patella, yan po yung buto dyan sa harapan ng inyong tuhod. So, pwede po magkaroon din ng irritation o pamamaga ng mga litid dyan sa may buto nyo sa harap ng inyong tuhod, yung patella na tinatawag. So, all of this ay masasabi natin mga injuries ang dahilan. Yung number 2, ang tinatawag na mechanical problem. So, pag sinabi mechanical problem, yan ay mga loose body. Teka, ano ibig sabihin ng loose body? Baka kala nyo lawlaw na mga katawan. Hindi po gano'n, no? Pag sinabing loose body, because of injury or because of aging, yung ating mga buto o cartilage ay maari pong nagkakaroon ng konting parang bitak-bitak. At itong mga maliliit na piraso ng buto or cartilage na maari nandyan lang po na palutang-lutang sa inyong mga joint space na tinatawag o sa pagitan ng mga buto. At yan ay talagang masakit. Para kang may bubog na nandyan sa loob ng inyong mga joints. So ito'y nakaka-interfere o nakakahadlang sa ating pagkilos dahil masakit po yan. At pag minalas-malas, talagang kumbaga dahil sa sakit, ayaw nyo ikilos. At dahil doon, nagkakaroon ng stiffness o paninigas ng inyong mga muscle na humahantong sa hirap sa paggalaw. Yung tinatawag naman na iliotibial band syndrome, ay may kinalaman po yan dun sa mga tissue o mga suporta sa mga buto na maaari nagkaroon din ng injury at kadalasan ito nakikita sa mga tao na biglang tumayo, biglang tumakbo na hindi man lang nag-stretching muna. Kasi importante po ang stretching. Mapalakad kayo o tumatakbo, kailangan may stretching exercise muna kayo para nababanat-banat muna. Kumbaga sa goma, hindi mo binabanat yung goma ng biglaan. Dapat unti-unti para masana yung goma. Ganun din po tayo. Dislocated kneecap, ayan, from the word dislocation, na wala sa tamang posisyon. Nalihis dun sa tamang posisyon yung tinatawag na patella o yung buto dyan sa harap ng inyong tuhod. Then hip and foot pain, kadalasan po ito dahil nga sa nagkakaedad,
nagbabago na yung paglakad nyo. Halimbawa po, masakit ang kanan tuhod nyo. Halimbawa lang, masakit ang kanan tuhod. Di ang mangyayari dyan, ayaw mo siyang gamitin o itapak ng medyo mas may diin. So lahat ng bigat ng katawan nyo, inaasa nyo dun sa kanan nyo. Kasi kaliwa masakit, ang kanan na parang nagsusuporta. At dahil dito, ito naman kabilaan sumakit. Yung kabilang paa na dapat walang problema, yun naman ang sumakit dahil sa pagsuporting na doon sa kabilang affected area. So, yan po yung 1, 2 pa lang ang pinag-uusapan natin. Paano po yung number 3? Ito na. Yung causes of knee pain na number 3, ito po yung mga types of arthritis. Kung mapapansin nyo po, napakaraming uri ng arthritis. Ito pong pinakita ko sa inyo ay 5 lang, pero for your information, higit kumulang 100 na klase po ng arthritis. So yung unang-una, osteoarthritis, yan ang pangkaraniwan sa mga nagkakaedad. Ang tawag din dyan ay degenerative arthritis. Yung wear and tear, yung ibig sabihin dahil sa nagkakaedad, sa sobrang paggamit nyo nung bata-bata kayo, sa sobrang pagtakbo nyo, maaari na pudpud na po yung inyong cartilage sa tuhod sa inyong pagtanda. Rheumatoid arthritis naman, ito naman ay autoimmune disorder. So pag sinabing autoimmune disorder, ito yung parang may mga ginagawa yung katawan nyo na sumisira sa inyong mga kasukasuan. Ang problema sa rheumatoid arthritis, parang yung kay Chris Aquino, marami mga ibang organ pa sa inyong katawan na pwede madamay. So yan ang nagiging problema pag may autoimmune disorder. Sa mga susunod, didiscuss natin yan ng mas mahaba. Then yung gout, yan yung uri naman ng arthritis na may kinalaman sa mataas ang inyong uric acid. So, pag palagi mataas ang uric acid nyo, dahil sa kakakain nyo ng mga pinagbabawal na mataas sa purine, na meron na po akong ginawang lecture tungkol sa gout, bawal kainin at bawal inumin, sana napanood nyo na, dapat iwasan nyo po yung mga pagkain o inumin na nabanggit ko. Yung pseudo gout, ibig sabihin ng pseudo ay false o hindi naman pala. So, may tinatawag na pseudo gout. Ito yung parang, ang presentation niya, parang gout, pero hindi dahil sa mataas ang uric acid. So, kaya tinatawag na pseudo gout. Yung septic arthritis naman, yung ibig sabihin ng septic, ay nagkaroon ng infeksyon. Yung infeksyon doon sa inyong joint, sa inyong tuhod, ay magkakaroon ng swelling, magkakaroon ng kirot at pamumula. So, ang tawag dyan ay septic arthritis, kadalasan may kasamang paglagnat o mataas ang inyong temperatura. Pero wala tayong matukoy na natamaan ba yan? Walang ganon, walang history na trauma. Basta na lang nagkaroon ng infeksyon, ang tawag dyan septic arthritis. Sinisira nito yung cartilage at pag hinawakan nyo po yung lugar, sobrang pula. Kadalasan ginagamot to sa pamamagitan ng mga antibiotics na pinapadaan sa suwero. Yun ang kadalasang treatment. Ngayon, since alam na natin na ang dami palang posibleng dahilan na magkaroon ka ng knee pain o sakit ng tuhod, importante malaman nyo. Siyempre, importante malaman nyo yung dahilan kasi hindi pare-pareho ang gamutan. Pero may mga tao na dapat alam din nila kung ano yung mga tinatawag na risk factors. At yan ang mga tatalakayin ko. Ano ba ang mga risk factors? O ano yung mga parang dagdag ang tsansa na magkaroon ka ng pagsakit ng tuhod? Ano yung mga posibleng dahilan? Ito po yan. Risk factors, walang kaduda-duda, edad. Habang nagkakaedad, hindi maiwasan na may mga degenerative o pagbabago ng dala ng tumatanda. Yan yung tinatawag nating osteoarthritis kadalasan. Excessive weight, overweight. Alam naman natin lahat na yung bigat ng timbang, marami pong pwedeng pinsala sa isang tao. At isa na po yung arthritis, isa na po yung pagsakit ng tuhod, at marami pang iba. Lack of muscle flexibility or strength. Yung mga taong hindi nag-exercise, hindi nag-uunat-unat, talagang manghihina ang inyong muscle at dahil dito, high risk din magkaroon kayo ng pagsakit ng inyong tuhod. Certain sports or occupation, kung kayo po'y basketball player, volleyball player, tennis player, at kung ano-ano pa, na pwede pong ito ay trabaho nyo, dahil kung basketball player, trabaho na ang tawag yan, di ba? Occupation. O kaya gusto mo lang maglaro, malaking tsansa po magkaroon kayo ng mga injury.
And lastly, kung dati ka na may injury, chances magiging paulit-ulit na po ito lalo na habang kayo'y nagkakaedad. So, ayusin ang timbang, mag-exercise po tayo. Ang sports natin depende rin sa edad. May mga edad na dapat alam nyo na hindi nyo na pwedeng gawin yung mga ganyang klaseng sports, no? Halimbawa, may edad na kayo, hindi na pwedeng talon-talon masyado, hindi na pwede yung mga very competitive na mga soccer or football, no? Mataas ang injury ng nagkakaedad pagdating sa ganyan. So, what are the possible complications ng knee pain? So, ibig sabihin, sumasakit na yung tuhod mo, karamihan naman ang sumasakit ang tuhod, baliwala, di ba? Pahinga lang. Minsan, lagay ka nga lang ng ice pack o kaya cold pack. Ayos na eh. Pero, alamin pa rin natin. Well, complication of knee pain. Not all knee pain are serious. I would say majority naman, hindi naman serious. Minsan, pagod lang, sumobrang pagtayo ng matagal, sumobrang paglalakad. But some knee pains or knee injuries are serious, like osteoarthritis. Kasi may mga tao may osteoarthritis na sa sobrang sakit, hindi na kumikilos. Unfortunately, lalong humihina at yung pagkasira ng mga joint ninyo, palala ng palala as you go on habang nagkakaedad. So, kailangan talaga to na bibigyan ng tamang gamutan habang maaga pa. Dahil kung hindi, baka ang only solution ay magkaroon ng mga operation, knee replacement. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. So, since alam na natin yung mga dahilan, ano ngayon yung common na prevention? Common, yung pangkalahatan, ano yung mga pwede nyong gawin? So, bawasan yung timbang. So, make sure na yung inyong physical activity ay active, no? Active kayo. Yung mga sports, pipiliin nyo. Kailangan panatiliin natin malakas ang mga muscle. Flexible din yung mga muscle nyo. At mag-practice kayo ng pag-exercise unti-unti. Hindi nyo po pwedeng, gusto ko mag-exercise. O, tara, takbo tayo. Hindi ganon. Kailangan dahan-dahan at mamimili na kayo ng tamang exercise base sa edad nyo. Very important po yan. So, paano natin nadadiagnose itong mga ibang dahilan ng pagsakit ng tuhod? So, diagnosis. Usually, during physical exam lang. Ito, yung mismong ginagawa ko sa mga pasyente, ha? During physical exam, titingnan mo pa lang yung pasyente. Titingnan mo paano siya tumayo. Pag naglakad siya, titingnan mo na kagad kung pantay ba o tabingi siya maglakad. So, ako, ang unang tinitingnan ko, kung sinabi ng pasyente masakit ng tuhod, titingnan ko kung mapula ba yan, kung namamaga, hawakan mo, pwedeng pag pinindot mo, o tender ang tawag. Pag sinabing tenderness, masakit pag pinipisil. Tapos, pag tinignan mo, pula na, tapos hinawakan mo, mainit, at pansinin mo kung may mga parang pasa-pasa doon sa area. So, yan yung pag-inspect mo pa lang. Ngayon, pag tinignan mo, ang ginagawa ko sa pasyente ko, Lola, Lolo, pwede ba tayo kayo sandali? Pwede po ba kayo magtingkayad? Pwede po ba kayo parang nagmamarcha sa isang lugar, yung stationary marching? Sige nga po, lakad nga po kayo doon sa kabilang kanto, from wall to wall, gusto ko makita paano maglakad. Minsan, sa paglalakad lang, tinitingnan ko yung muka, hindi yung paa, hindi yung tuhod. Tinitingnan ko yung muka kung umingiwi. Kasi pag umuwi, ibig sabihin, masakit talaga. Karamihan ng mga pasyente ko, titingnan ko, mukhang masungit to. Natural ba ito? Hindi, natural pala. Biro lang, ha? Maraming senior kasi mukhang masungit, no? So, then, i-ano mo siya, titingnan mo kung, kaya ba magtingkayad? So, yung iba, push mo nga yung pader, tingnan ko nga, push on, pull natin yung joint, hihilain ko, titingnan ko kung masakit. So, minsan makikita mo, talagang hindi mo na halos maatupi. Diretsyong-diretso yung kanyang tuhod. Hindi na naibeben, no? Nangyayari po yan. So, after the physical exam, ang susunod na gagawin natin, usually, based sa edad. Kung tinignan mo kasing edad, pag sinabing 60 and above, masakit tuhod, masasabi ko, I would say 90%. 90% osteoarthritis ang problema. Birang-bira sa senior na may mga tendonitis na may tendon o litid lang namamaga. Usually, osteoarthritis o pudpud yung cartilage. Some doctor would advise x-ray, o kaya CT scan, ultrasound, magnetic resonance imaging. Ito naman, pag nagdududa na yung doktor na hindi lang osteoarthritis, baka may napunit o may fracture
Ayan, pwede naman pagawa yung mga yan. So, depende sa doktor kung ano yung mga pagagawa sa inyo. But, yan ang kadalasan, X-ray, CT scan, ultrasound, and magnetic resonance imaging or MRI na tinatawag. Sa lab test naman, sa mga pwedeng pagawa, so kung dudas na mataas ang uric acid, baka maghingi ng mga check natin uric acid nyo. O kaya, pwede naman na duda na may infeksyon o inflammation. Minsan, yung mismong tuhod na namamaga, kinukunan ng liquid yan. Tapos ini-examine sa laboratorio, tinitingnan kung may inflammatory cells na tinatawag. So, pagkukuha naman ng blood test, o kaya may mga procedure minsan na tinatawag na arthrocentesis. Ito yung tinutusok mismo, yung tuhod. Kukunan ngayon ng mga liquid. Kasi minsan may fluid accumulation na nagkukos ng pain or swelling. So treatment syempre depende. Treatments will vary depending on what is the exact cause of the knee pain. Syempre, understood na yun, di ba? So ano yung mga common medication? Ito yung common pang lahat. Usually, bibigyan ka ng mga oral medication o kaya therapy, injections. Kadalasan, bibigyan ka ng steroids injection para mabawasan yung sakit. O kaya, hyaluronic acid. Ito yung pampaalsa. Kumbaga, lilalagyan ng parang gelatin yung inyong tuhod para magkaroon ng space yung inyong knee para hindi magkiskisan o kaya surgery. So, isa-isay natin, therapy. Ang therapy, pinaka-common, pag pumunta ka sa rehab, ang tawag physical therapy. Siyempre, ang main purpose ng physical therapy is to strengthen the muscle dun sa inyong knee, yung mga nakapaligid dyan sa knee, para maging stable yan. So, ang doktor nyo magre-recommend na mag-physical therapy po kayo. Ang main purpose talaga is to strengthen the muscle. At tuturuan kayo ng mga proper stretching or exercises. Yan ang pinaka-main purpose yan. So, sa physical therapy, may mga ganitong ginagawa. May mga parang rubber na parang inuunat-unat. Parang strengthening yan eh. So, yan, ginagawa yan. May iba naman mag-a-advise ng mga knee taping. Ang purpose nito para malimitahan naman yung pagkilos ninyo, hindi parang meron kasi ibang pasyente na pag nasobrang pagka-extend naman ng kanilang tuhod, mas lalong sumasakit. So, ang purpose nito, parang lilimitahan lang yung paggalaw para hindi kayo masaktan. So, tinetape kadalasan ginagawa sa mga basketball player. Kaya kung nanonood po kayo ng mga PBA, mapansin nyo ba para may tape sa tuhod o kaya tape dito sa may balikat o kaya sa may siko. So, depende. May ibang therapy naman, gumagamit din ng mga TENS na tinatawag, parang kinokuryente ka, pero ang purpose nun is more on sa nerve para ma-less yung pain due to blocking yung sa nerve, no? Merong ganon. Sa clinic ko, ginagawa ko yung mga thermal mineral phototherapy saka diathermy. Main purpose ng thermal mineral phototherapy, yung salitang mineral, parang ibinabalik through skin absorption yung mga minerals na mahalaga to strengthen the bone and muscle. Yung diathermy naman is the use of heat para ma-relax yung mga ligament, mga tendon, saka yung ini-improve yung blood flow dun sa area na masakit. Na mahalaga para pag magandang blood flow, mas nalalesen ng pain, nababawasan yung lactic acid na nag-accumulate na kadalasan due to muscle pain or muscle soreness. Yan ang purpose. Then injections. Naku, ito. Tuturok doon mismo sa inyong tuhod na masakit, yung mga steroids. Ito talaga, immediate to eh. Pagkaturok, pagkalipas lang ng mga ilang oras o even or a few days, nawala kagad yung sakit. Yung pain, maaring mawala, pero hindi niya na-improve yung dahilan ng pain. So, parang panandalian lunas. At yung therapy na to, pag na-injection ka ng steroids, hindi siya pangmatagalan. Usually, mga few months, nag-improve naman yung pain. Pero kung ang problema talaga, yung arthritis ninyo na tinatawag na osteoarthritis, uulit din po yan. So, itong injection na to ay hindi naman to effective para sa lahat ng kaso. So, depende sa doktor kung ipapayo nila sa inyo yan. Pero yung mga pasyente na talagang nagmamadali, gusto mawala ang sakit, ito talagang unang-unang iniisip ng doktor para mawala agad sakit. Sige, injection ng kita ng steroids. But siyempre may pros and cons. Ang disadvantage ng corticosteroids, pag matagal tinurok sa pasyente na paulit-ulit, side effect, nagmamanas minsan sa muka, sa paa, at posible po na tumaas ang blood sugar
at posible rin na magkaroon ng parang brittle bone, nagiging marupok. So, hindi ko ina-advise yung matagalan na gamit. Kung minsan lang, panaka-naka, wala namang problema. Then, hyaluronic acid. Ito naman, ang purpose nito, ituturok din sa in-between ng inyong tuhod para naman umalsa. Parang bigyan ka ng parang gulaman sa loob para umangat yung dalawang buto at hindi magkiskisan. Then another is mga bago to, yung mga platelet-rich plasma o PRP injection. So, ang main purpose naman yan, parang binibigyan ng growth hormones or growth factor na tumutulong mabawasan ng pamamaga at nagpo-promote ng faster healing. So, yan ay ginagawa sa ibang mga institution. So, some studies found that itong PRP may be benefit certain people with osteoarthritis. But syempre, more study kinakailangan. And the last treatment na kadalasan binibigay ay surgery. Ito yung talagang ginawa na lahat, ayaw talaga. Ito na. Arthroscopic surgery, arthroscopy, partial knee replacement surgery, total knee replacement, and osteotomy. Grabe, no? Sa pangalan pa lang, mukhang mamahalin, no? So, tingnan mo naman, ito po, naku po, arthroscopy surgery. Yan. Ba, inooperahan ka pero nakasilip dun sa camera. Nakikita dun sa monitor. Ang tawag, arthroscopic surgery. Yan. Ilang butas ba yan? 1, 2, 3, no? Malilit na butas lang naman. Okay lang yan. Tapos may pinapasok na fiber optic camera. Medyo mahaba na manipis lang naman yan. Pinapasok sa loob, no? Malilit na hiwa. Makikita niyan. Tapos, yung arthroscopy ay ginagamit yan para ma-remove yung mga loose na mga buto. Yung mga nabanggit ko kanina, di ba? May mga buto na nag-crack, na nandun, lumulutang-lutang, inaalis, rini-remove, at rini-repair nito yung cartilage. Pwede po yan, ginagawa yan for reconstruction. Reconstruction, ibig sabihin yung mga ligament na napunit, tinatahi. Pwede sa pamamagitan ng ganyan. So maganda yan sa mga injury of the knee. Okay? Then, partial knee replacement, yan. Doon ano yung partial knee? Eh, di partial lang, di ba? Kung may utang kayo, magbabayad kayo partial, eh, di kalahati, di ba? Pwede. Ayun yung partial, kalahati lang ang pinalitan. Ibig sabihin, yung kabilang side, eh, medyo okay pa. So, kalahati lang tayo. Eh, paano naman kung masakit na yung buong tuhod? Eh, hindi na partial yun. Ang tawag doon, eh, total knee replacement. So, yan yung before, nakikita nyo. Nakita nyo, pudpud na. Kumbaga nabubulok na, oh. Nabubulok na yung buto. Palitan natin. So, after, naging ganyan na. Bionic. Magkano ba to? May natanong akong pasyente. Sabi niya, kinote daw siya ng doktor, 500,000. Isang tuhod. Sabi ko, hindi pa sa social yan na hospital. Dahil kung sa social na hospital yan, swerte ang 500,000 lang, baka mga 1 million. Sabi ng doktor, sige, ipagsabay na natin. Tatawad na 750 na lang, dalawa na. Di ba? So nakatawad naman kayo 750 dalawa instead of 500 isa. Pero may isa akong pasyente, sabi naman niya, ako 200 lang kasi mabait yung doktor. Actually, doon siya sa government hospital. Ang binayaran lang daw niya yung bakal, something like that, no? So, anyway, total knee replacement. Titanium yata yung ginagamit dyan. Kaya social ka na, titanium na yung bakal mo. Then, meron din tinatawag na realignment, osteotomy. Ano ibig sabihin nun? Ayan, involves making a saw. Kinakat. Parang hinihiwa. Napansin nyo po yung isa, no? Yan dyan po sa may kaliwa ng screen nakikita nyo. Binawasan, no? Pagkatapos, itinurnilyo sa gilid. Realignment, kumbaga nawala sa alignment yung buto nyo, parang kotse rin, di ba? Alam nyo yung mga tao dyan na nagdadrive, alam nila, bakit parang kumakaliwa yung sasakyan pag preno ko? Ay nako, wala sa alignment yung gulong. Dadalhin natin ngayon yan sa pagawaan. Ina-align nila po para pantay po ang ikot. Ganyan din po yung tuhod nyo. Realignment, osteotomy. Inaayos yung cartilage, yung mga buto. Okay? Ang bigat, no? So ngayon, let's talk about lifestyle and home remedies. Ito yung mga gagawin nyo sa bahay. Kayo ang gagawa, Rest, ice, heat, compression, elevation. Ano ibig sabihin naman yan, Dok? Siyempre kung masakit, ipahinga mo. Pagkatapos, kung ang sakit, nag-uumpisa pa lang, tulad ng lecture ko nung nakaraan, ice.
Basta nagkaroon ka ng injury na medyo nadulas ka, tumama tuhod nyo, lagyan mo kagad ng ice, ipahinga nyo. Ngayon, after ng 48 hours na, heat na ang gagamitin nyo, init na. Then, compression. Yung iba, lalagyan mo ng mga bandage para hindi siya mamaga. Then, i-elevate nyo para maiwasan din ang pamamaga. So, tandaan nyo po yan. Yung iba sinasabi rest, ice, compression, elevation. Kaso kailangan din ng heat pag lumampas na ng 2 araw yung kirot. Okay? So, ito yung mga pwede nyong gawin sa bahay. Yan. Number 1, rest. Rest para makarecover. Kung tuloy-tuloy na nga masakit, tuloy-tuloy pa yung pagtakbo mo, lakad mo na malalayo, di lalong sasakit yan. Elevate. Mas maganda kung may ganyan kayo. Kung walang ganyan, di unan na lang, lagay nyo dyan. O kaya yung ginagamit nyo pangdantayan ba yun? Yung jumbo hotdog. Ilagay nyo po dyan sa likod ng tuhod nyo. Elevate nyo po yung knee nyo. Mas maganda po itong posisyon na to sa mga masakit ng tuhod. Subukan nyo po. Pagkatapos na itong lecture, higa na kayo, ha? Sige. Then, cold or warm compress. Kung hindi ka nakakaramdam ng ginawa sa cold, di warm compress. Sige, pansinin nyo po kung anong mas maganda sa inyo. May pasyente ako, pag cold compress, nawawala daw yung sakit. Pag warm, hindi daw. May isa naman baliktad. Pag cold daw, lalong sumasakit. So, kayo pong nakakaalam yan. So, try nyo po. So, pag ginawa nyo po yung cold o kaya warm compress na kayo'y nakahiga, lagyan nyo po ng linoleum tuwalya dyan sa likod ng inyong tuhod para mas nakastretch po sa kalagay nyo ngayon yung ice sa ibabaw o kaya warm. Depende kung saan kayo mas makaramdam ng ginawa. Compression bandage. Kung masakit, pansinin nyo, pag kayo'y nakasuot ng compression bandage, mas lesser ang sakit at mas okay ang paglakad nyo. Sa ganyang paraan, nababawasan din yung pamamaga. Pero hindi ko ina-advise na araw-araw nakalagay yan. So, lalagay nyo lang kung kailangan nyong maglakad. Kung sa gabi naman, natutulog kayo, hindi nyo na kailangan gawin yan. Ngayon, kung wala kayo ng bandage, meron din na mga nabibili mga knee support. Yung ganyan, parang medyas na butas. Tama ba sinabi ko? Medyas na butas. Di dineret-direct. Kung wala kang pambili niyan, di medyas, sige, butasin mo yung medyas, pwede na rin. Ang purpose din yan, for compression lang. Then, elevate nyo po, elevate. So, nakakompress, elevate nyo po yung inyong tuhod, kagaya nung pinakita ko kanina, para po hindi mamanas o mamaga. Ngayon, sa ngayon, napaka-high-tech na. Meron na rin pong mga tinatawag na medical pad. Ito po. Ito sa mga hindi nakakalam, gusto ko lang i-share sa inyo to, medical knee pad. Meron pong mga medical knee pad na very suitable sa mga degenerative joint diseases. Yan yung mga osteoarthritis. Yung mga may stiffness o paninigas with popping sound, yung tumutunog. Yung may involuntary twitching. Ano ba ibig sabihin ng involuntary twitching? Yung nakaupo ka lang, bigla na lang parang pumitik yung tuhod nyo. Because of muscle yan, muscle twitching yan. Swollen knees, inability to strengthen the knees. Hindi nyo may tuwid yung tuhod nyo. O kaya, inability na nakaupo ka, o kayo habang nanonood kayo, o nakaupo kayo ngayon, di ba? O upo ka lang pero ikot mo nga yung tuhod nyo. Paano ikot? So yung paa nyo gawin nyo pakaliwa, pakanan. Ikot nyo lang, tingnan nyo. Masakit ba? Hirap ba? O kaya pakiramdam nyo walang lakas? May papatry ako sa inyo, medical knee pad. Ito, nasubukan ko na sa mga pasyente ko, medical knee pad. Kasi gumagamit to ng mga infrared nano. Ano yung nano? Nano na yan. Nano infrared technology. Ito po yan. Isa lang yan in the market. Ang tawag Green E. Okay? Green E. Medical knee pads. Nanoscale infrared technology. Meron po mga precious metal na naka-incorporate dyan mismo sa linen. Yung binabalot nyo po. Yung mga metals na yan, yung mga germanium, titanium, tsaka pie. Pie, hindi po egg pie. So, anong purpose nitong mga precious metal na to? It facilitate heat retention. So, nananatili na mainit yung loob. Bakit importante mainit yung loob? Kasi ni-improve na ito yung blood circulation, nababawasan yung stiffness sa pain. Yan po ang main purpose kung bakit gusto natin mainit yung loob. Blood circulation, ini-improve na ito yung stiffness ng inyong muscle, at nababawasan po yung pain. Di ba yan po may pinaka-main reason natin kung bakit, di ba?
kailangan natin. So, green E. Sa mga nagtatanong, ito. Pakita ko nga sandali. Meron ako niyan. Ito po yun. Ito po yung green E, no? Ito, pakita ko lang sa inyo. Ito po yung ginagamit ko. Pero ngayon na medyo okay na yung tuhod ko, hindi ko na ginagamit. So, ito po. Para lang may idea kayo kung ano itsura, ha? Ito po. Ganito po itsura. So, i-strap mo lang po ito sa tuhod nyo. I-strap mo lang. Ayan. So, pa ganyan. Yung butas nandito sa harap. Kasi bakit butas? Siyempre, gaganyan yung tuhod nyo, di ba? O, paki-focus mo nga, Dr. Lisa. Ay! Dr. Lisa tuloy. Akala ko, si Willie Ong ako. Ito po, yan. So, ganyan ang itsura. Basta yung pinakabutas na sa harap ng tuhod nyo, di ba? Sorry, wala kasi akong Doc Lisa. Hi, Doc Willie. Hi, Doc Lisa. Mga kaibigan ko yan. Yan. Okay, so ito po yan. Ngayon, saan mabibili? Yan na naman tatanong nyo. Wala to sa drugstore. Ito po, medical knee pads information. Sa mga interesado, you just text this number. Okay? So, sabihin nyo lang, knee pad, green E. Tapos, ang number po, may sun, may globe. Sa sun, 0933-856-0194. Sa globe naman, 0945-341-3953. So, dyan na po kayo mag-text o magtanong. Medyo mahal. Ngayon pa lang sinasabi ko na. Ang presyo yata niyan, basta mahal. Pero ang importante, kung kaya nyo lang. Kung kaya nyo, try nyo. Kung di nyo kaya, di wag warm compress lang kayo. So I'm just giving you some alternative option. Kasi pagdating sa alternative, yung iba magtatanong, okay ba yung mga pamahid? Wala naman masama. Wag lang kayo gagamit ng kerosene. Aba, may pasyente ako at pumunta sa clinic. Sabi ko, parang amoy kerosene. Aba, biglang nagsalita yung anak. Si nanay kasi. Sabi ko nga, wag lagay ng kerosene. Mas marunong ka pa sa akin, anak. Yung lola ko, ganyan din dati, tinuturo. Pag masakit daw katawan, pahiran daw ng kerosene. Di tinanong ko, bakit naman po, lola, linalagyan nyo ng kerosene? Para mainitan. Di sabi ko, sandali lang, ha. Naghahanap ako ng posporo. Sisindihan ko nga para sana mainitan Pero yun daw ang logic doon para mainitan. So, wag nyo pong gawin yan. Toxic po yan. Na-absorb po yung kerosene sa balat at magiging toxic sa liver, sa kidney at sa ibang part ng inyong katawan. Okay? So, alternative medicine pa, acupuncture. Makakatulong din ho yan. Acupuncture to lessen the pain. But it will not correct yung blood flow. It will not correct yung cartilage. Kaya, depende sa cause, yun dapat ang inaatake natin. Okay ba? Okay po ba yung paliwanag ko? Kinumpleto ko na po yan. Wala na po kayong masasabi. At ang haba ng lecture ko ngayon. At sana po naintindihan nyo yung paliwanag ko. Mahalaga po na naintindihan nyo. Kasi hindi lahat ng sakit ng tuhod pare-pareho ang gamutan. Okay? So kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan naman. Heart GSK. Tapos mag-subscribe. Huwag nyo kalimutan. Importante ang subscription. Kasi yan po nagpapatunay na maraming nagustuhan ng ating paliwanag dito sa Gabay sa Kalusugan. Okay? Maraming salamat sa mga nanood. Ako po si Dr. Gary C. Kita-kits tayo sa susunod. Bye-bye!